Vote Straight PDP Laban. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa balota. Ng umaga, ako pasensya na. Nag-concert kasi ko kagabi. Kaya medyo pagpasensya na yung boses ko, ha. Maraming salamat una sa lahat ng mga bayaning OFW na walang kapaguran, lumalaban para sa bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. And maraming salamat din po sa mga nag-invite sa atin dito. KLC of Hong Kong and syempre Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga banateros na nandito, maraming salamat sa suporta sa mga kapatid ko. Ang tumatak po sa akin doon sa mga sinabi ng mga nauna sa akin is yung corruption. Ang pangunahing problema po ng Pilipinas sa ngayon is corruption. And the reason why nagstipon-tipon tayo ngayon dahil sawa na tayo sa corruption. Taas ang kamay ng mga nabudol. Ang dami. Ang dami nyo, ha? Sige. Bakit ka? Di bale, bawi tayo. Di kasi kayo nakinig kay Tatay Digong, eh. Oh, may pagkakataon pa tayo. Nung sinabi ni Tatay Digong yon noong 2021, di kayo nakinig. Ngayon, meron si Tatay Digong request sa inyong lahat. Meron siyang 9 na kandidato ngayon. Tumatakbo bilang senador. At yun din po yung pag-asa natin para meron tayong VP Sara sa 2028. Kaya po, makinig naman tayo kay tatay ngayon. Pwede ba yon? Corruption, yun ang problema ng Pilipinas. At yun din ang nakita naming wala sa Kingdom of Jesus Christ. Corruption ang nanatiling hamon sa Pilipinas. Bagamat may mga batas tayo na in place, sa tingin ko kulang pa yun. Bilyong piso ang nawawala sa Pilipinas dahil sa corruption. Kung makikita natin mula dito sa Hong Kong, Singapore, at ibang mga bansa, iwan na tayo. At makikita natin na common denominator nitong mga bansang ito kung bakit naiwanan na tayo is because yung kanilang mga pinuno is hindi po mga korap. Ang plano, ang pangunahing plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy is labanan ng corruption. Highlight natin yung zero corruption. Sa Kingdom of Jesus Christ, wala pong corruption. The reason why, napaka-unlad po ng kanilang bansang kaharian. Isa sa mga plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy ang magtayo ng Truth Commission para papanagutin lahat ng mga korap sa gobyerno. Wawakasan po ni Pastor Apollo Kibuloy ang liquidation by certification at papalitan ito ng liquidation by receipt. Sa bansang Amerika, kung makikita natin, lahat ng kanilang mga spendings, makikita mo yan sa kanilang statement of disbursement. Makikita po yan sa website. Pero dito sa atin, hindi yan. Nakatago lahat ng ginastos ng mga nasa gobyerno. Kaya wawakasan natin yan. Isa pa sa gusto natin na isusulong ni Pastor Apollo Kibuloy para talagang maging totoo yung kanyang paglaban sa corruption is yung death penalty para sa mga corrupt ng mga ahensya ng gobyerno at ng mga taga-gobyerno. Poproteksyonan din po ni Pastor Apollo Kibuloy ang lahat ng mga whistleblowers. Importante yan.
lahat ng mga whistleblowers, lahat ng mga magsusumbong tungkol sa korupsyon, poprotektahan natin yan. Sa pamamagitan ng The Whistleblower Act. Meron na pong 17 batas na nagawa si Pastor Apollo Quiboloy while nakakulong po siya. Imagine what he can do kung nasa labas na siya. Si Pastor Apollo Quiboloy para sa amin ang threat sa lahat ng mga korap sa Pilipinas. Kaya nakikita naman natin kung papaano siya gipitin ng lahat ng mga nasa gobyerno ngayon. Lahat ng kanyang mga kaso before, dismissed na lahat yan. Binuhay lang yan, dinagdagan pa ng no bail na kaso para hindi siya makalabas. And hopefully, sa mga nangyayaring mga hearings ngayon, patungkol sa kanyang bail, sana yung mga dumidinig ng kanyang kaso, wag makinig sa mga bulong-bulong kasi alam natin na may pressure yan sa taas. May pag-asa po ang bansang Pilipinas dahil nakikita naman po natin ang Supreme Court natin, dinidinig na po yung mga kaso at binibigyan po tayo ng patas na laban. Sa bansang Pilipinas po, mahirap nang magpahayag. Kapag nagtanong ka sa bansang Pilipinas, delikado ka. Papatawag ka sa Kongreso. Pero hindi tayo matatakot. Hindi tayo natatakot. Kasama ko ngayon yung ilan sa mga Noisy 37 na mga idol natin. Ayan si Miss Cathy, tsaka si Doc Lorraine. Na kahit pigilan mo, kahit napatahimikin mo, lalong nag-iingay at lalong tumatapang. Dapat ganun tayong lahat ng mga Pilipino. Huwag tayong papayag na aabusuhin nila, lalong-lalo na yung ating karapatan sa malayang pagpapahayag ay kanilang sikilin. Magsilbing aral itong mga babae pa naman ng mga ito na sobrang tatapang. Kaya talagang nag-proud kaming mga bonateros na part kami niyang Noisy 37 na yan. And ngayon, unti-unti, na-expose na lahat ng mga ginagawa ng mga nasa gobyerno sa atin. Tayo ang totoong gobyerno. Kayong lahat. Walang Pilipinas kung wala kayo. Kailangan na lang natin maglagay ng mga matitinong tao. Kung track record, pag-uusapan, kompleto itong mga nasa Duterte Senatoriables. Lahat yan may mga resibo, may mga napatunayan. Hindi magiging matagumpay lahat ng mga plano ni Pastor Apollo Quiboloy mag-isa. Kailangan po niya ng mga kasama. Kaya hindi ko na po pahabain pa. Malapit na po yung eleksyon. Tuwing eleksyon po, doon lang po tayo pantay-pantay. Ang boto ng mayaman at ang boto ng mahirap, parehas ng bilang. Kaya po, gamitin po natin ng tama. Kung gusto po natin na magkaroon tayo ng magandang Pilipinas, simple lang po. Kung hindi kayo nakinig kay Pangulong Duterte noong 2022, hopefully, ngayong 2025, babawi tayo, lahat tayo makikinig kay Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Boss Dada. Isa sa ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Quiboloy para sa Senado. Vote straight PDP laban. Vote Pastor Apollo C. Quiboloy, number 53 sa balota.